When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. Ito nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga reaction update page. Bigla ho kasi nagpa-press briefing etong si Marcos Jr. mga ka-update na bigla nagsasalitang hindi niya raw ho kapatid ang nagsasalita sa TV. Hindi niya raw ho kapatid si Senator Amy. Ibig hubang sabihin ni Marcos Jr. mga ka-update, ang nanay ho nilang si Imelda may kalaguyo? Tanong ko lang ho sa inyo mga reaction update PH na eto ho ba yung ipinababatid ni Marcos Jr. na ang kanyang nanay na si Imelda may kalaguyo? Di ba alam naman ho natin ito si Marcos Jr. mga ka-update, nagsasalita na kinakausap niya daw ang kanyang tatay na sinasabi pa ho sa kanya, mahirap ano. Yan ho talaga mga ka-update, ang tama ng ipinagbabawal na gamot. Tapos sasabihin niya ho ngayon, hindi niya kapatid si Senator Amy Marcos. Kaya naman ho, nakakakilabot na yung epekto sa kanya ng paborito niyang Coca-Cola. Kaya mga kabit, wag na ho natin patagalin ito. Rekta na ho tayo sa ating punto de vista dahil nga ho, etong buwelta ni Marcos Jr. kay Senator Amy. Kaya update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe. Malaking tulong na ho iyan. What did we learn from all of this? From all of this catharsis that we had to go through? What have we learned? One of the things, isa sa pinakamahalagang bagay na maliwanag na lumabas sa lahat ng mga investigasyon, sa lahat ng mga pangyayari, ay nawalan tayo kung ano talaga ang pangyayari sa loob ng pamahalaan. Kaya naman kung ano-anong ginagawa, walang nagsusumbong dahil hindi nakikita na itatago nila. Etong mga wrongdoers na ito, tinatago nila yung kanilang kalokohan. Dahil hindi naman masilip ng pangkaraniwan na tao o kahit ng mga opisyal kung minsan. Maalala ninyo, there was a case that a governor wanted to inspect a flood control project. Yung kontratista ayaw papasukin yung governor doon sa mismong may pulis pa silang kasama. Pinigilan yung governor. That's how bad all of the transparency situation was. Kaya tayo nandito ngayon upang i-roll out, that means use the word, or the DPWH Transparency Portal. And ito ay isang sistema na ating binuo upang kahit sino, hindi kailangan opisyal, kahit sino, na kung nais nilang maghanap na impormasyon tungkol sa isang project, tungkol sa project dun sa kanilang lugar, ay maaari nilang gawin. Kaya ito po, yan yung, that is the title page. And let us use, namili kami para madaling pag-demonstrate, namili kami ng halimbawa, itong Eliseo Trinidad Access Bridge Project sa Pampanga River. Kung titignan ninyo, gamitin nyo yung search bar, makikita ninyo agad sa portal ang implementing office, ang contractor, ang halaga ng proyekto, ang accomplishment, completion date, at yung report. At agad-agad, kung meron kayong tanong, may issue tungkol sa proyektong yan, pwede nyo pindutin ang report. Yan. Kung saan maaari ninyong itag ang proyektong bilang completed, defective, duplicate, unfinished, o ghost. Kung hindi naman, pwede ninyong makita ang ibang impormasyon pa tungkol sa proyekto tulad ng location data, kung nasaan, pati may lagay natin sa mapa, ang location data, map view, at saka yung eksaktong location ng proyekto. Meron ding tab para sa procurement detail. Paano ba pinocure ang mga materials para dito? Kung saan naman makita ang approved budget para sa isang kontrata, mga petsa ng procurement activities, kailan yung mga buying doon sa mga sa gamit, kung kailan na-advertise, kailan pinabid,
kailan inaward at iba pang mga detalye ng mga kontraktor na lumahok sa bidding at ang mga winning bidder. Meron naman sa document stub, pindutin yan. Document stub naman, maaring ma-view o ma-download ang mga ito. Ito dahil ginagawa natin full disclosure, dahil karapatan na malaman ng lahat kung paano ginagastos ang pera ng bayan. Bawat proyekto, merong geotag na photo. Saan yung photo? Yan. Geotag na photo. Geotag, ibig sabihin may location, very specific location. Mula simula, habang ginagawa, at hanggang matapos, kung may ghost project, madaling makita ito. Ito ay patunay na ang ating transparency ay may kasamang traceability. Ang isa sa pinakamagandang feature ng Transparency Portal sa pagtutulungan ng DPWH, Philippine Space Agency at ang pribadong sektor, maaari nyo rin makita ang satellite na images nito. Ito, kagaya niyan. Tiyakin natin na kung may makitang hindi tama o labag sa batas, aksyonan natin kaagad. Lalong-lalo na pag ito ay naituro sa atin ng ating mga kababayan. Kaya paulit-ulit kong sinasabi, lahat ng ating mga kapwa Pilipino, huwag kayong magdalawang isip na meron kayong isumbong ninyo para mapag-aralan namin, matignan namin, ma-assess namin kung talagang may problema o hindi. Para naman mas madali ang pagtatanong, meron tayong AI, gumagamit na tayo ng AI assistant na sasagot sa inyong specific queries sa Pilipino man o sa Ingles. Dinisenyo ito para makatiyak na kahit hindi ka techie, kahit hindi ka technical, madaling-madaling ayusin ito. English at saka Pinoy at saka Tagalog, pwedeng gamitin ito. Halimbawa, gusto mong malaman ang mga proyekto kontrabaha sa Kupang, Muntinlupa. Tutulungan tayo ng AI ng portal na makalap ng lahat ng informasyon tungkol sa barangay na ito sa Muntinlupa. Kagaya niyan. Hindi. Ito. Dito nasa kanan. Ayun. Alright. Kung halimbawa naman, kayo interesado sa mga proyekto, ipapabid pa lang. Available naman sa portal na ito ang live streaming ng lahat ng ongoing procurement activities ng DPWH. Nag-live na ba tayo dito sa Ayan na. Kakasimula lang nito kaya tinatanong ko kung nag-live na mo, kung nag-live na nga. Ayan, yung pwedeng manood sa mismong bidding process. Gaya na lamang ng mga proyekto ito ng DPWH sa NCR na kasalukuyan ay pinapabid ngayong araw. Ito na nga, pinapabid ngayong araw. Ididirekta tayo ng portal sa page kung saan maaari ninyong mapanood live ang bidding process. Ito mas komprehensibo sa ating Sumbong sa Pangulo website dahil talagang napakarami na ang informasyon. Ang Transparency Portal ay hindi lang isang website. Ito ay isang pangako. Ito ay isang sagot na digital na pader laban sa korupsyon ay magpapatibay sa ating paniniwala. Ang pamahalaan bukas, tapat at nakikinig sa sambayanan. Kaya Doon pa lamang ho sa tapat at nanunungkulan sa bayan, mga kabdi, parang baliktad ho ata. Alam nyo baliko na. Diyan pa lang sa sinasabi niya. Unang-una, kung naging tapat ho yan, hindi ho siya lalaglag ni Saldico. Di ba? Hindi ho siya ilalaglag ni Saldico kung totoong tapat sila sa bayan at nagtatrabaho ho sila. Yakatin natin ang bawat Pilipino na makialam kayo, magtanong at mag-monitor. Gamitin natin ang bagong portal na ito. Magkasama natin itayo ang isang bagong Pilipinas mas maayos, mas matibay na infrastruktura at buo ang tiwala ng tao sa kanilang pamahalaan.
Maraming salamat. Meron lang ako idadagdag. Meron na rin palang portal, just as a postscript. Meron na rin ganito ang SSS at saka ng PhilHealth. Kaka-report ng DICT sa akin. So that is one of the reforms na nanggaling sa aming natutunan sa experience na ito, sa kakaimbestiga, sa kakahanap sa mga proyekto na flood control na talagang maraming problema. Kaya sa aking palagay, alam nyo, the sunlight is the best. Pakinggan ho natin siya, mga ka-update. Pag nagsasalita ho siya, imposible hindi ho siya mabubulol. Katulad, di ba? Ito po ba yung epekto ng Coca-Cola, mga ka-update? Tanong ko lang ho sa inyo, yan ho ba yung epekto ng Coca-Cola? Di ba? Halatang halata ho siyang, wala ho siya sa sarili niya. Isa kang leader sa isang bansa, pero pag nagsasalita ka, lagi kang nauutal, nabubulol. Diba? Is the best medicine. So open everything up to the sunlight, because the people need to know. I hope that this will satisfy our need and our desire that with the process now that people have no faith in, na walang katiwa-tiwala ngayon ang taong bayan. Hindi mo naman sila masisi, pero wala silang tiwala sa sistema ngayon. Ay sana naman ito ay maibalik natin ang kumpiyansa ng ating mga kababayan sa ating pamahalaan. At I know it is just the first step, but it is just the first step. We will keep going on this. All right? Maraming salamat. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Ang unang tanong po, Mr. President, kay Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas. Good afternoon po, Mr. President. Sir, yung sumbong sa Pangulo Portal, naging... Dito pa, sir. There you go. Apo. There. Sir, yung sumbong sa Pangulo Portal, naging effective po siya kasi may direct access po kayo doon. Kayo po mismo yung sumisilip ng mga information na dinadala doon. With this transparency portal, sir, magkakaroon rin po ba kayo ng access dito? And if not, paano po tayo makakasiguro na tama yung mga information na ilalagay dyan? Good question. Tama. We have to, kasi kailangan talaga paulit-ulit natin tinitignan ito to make sure, first of all, that kasi baka mapalitan yung mga information, baka mapalitan yung mga numero, mga date, whatever it is. We will make sure, we will be constantly monitoring this. Mabuti nga na may AI na kasi that makes the job much easier. That it will make sure that the data has not, the base data has not changed. You can already program it to do it every second, di ba? So, yes, we will employ all of those tools. Ang susunod na tanong, Mr. President, related pa rin sa portal, Evelyn Quiroz. Good afternoon, Mr. President. Clarification lang po, ito pong portal, ginawa po ng DPWH with the help of PADSI, Philippine Aerospace po. No, they came in doon sa satellite imaging. Opo. Doon yung pinipicture nung ano. Doon po sa... Oo. Kasi pag may request kami na tignan itong project na ito, actually monitoring din yan I don't know if you noticed, one of yung picture na pinakita namin sa iyo was a work in progress hanggang natapos. It was a flood control dike na mahaba. It started saan yun? Yung tinitignan natin kanina. Anyway, it was one of those, and that's constant naman ang monitoring before hindi natin ginagawa. And then, follow up po, Mr. President. Pinakita po kanina dito yung actual bidding po sa isang lugar kung saan man pong DP District Office. Pero yung pre-qualification po ba, yung before po na actual bidding, kasama din po ba dito sa portal natin? No, because the pre-qual is not sabak na lang yung pupunta. Yung sa the pre-qual is not done like that way. The pre-qualification is done in an office pinag-usapan na kinokomperensiya yan. So it's not useful for anybody to watch it. Pero kung
merong ginagawa doon sa pre-qualification, lalabas sa bidding yan eh. Ba't yan lang ang nag-bid? Opo. Ba't nawala si ganito, si ganyan, si ganyan, si ganyan? Di ba? Lalabas at lalabas yan eh. Mr. President, Baka mag-fail bid. last question na lang po. Sure. Yung pong sinabi nyo kanina, nag-start po yung from anong agency, how much, sino po yung contractor, yung pang hanggang sa matapos, meron po tayong picture from start to finish. Pero na-consider din po ba ng DPWH na, kasi po ito pong na-file natin ng mga cases sa Sandigan Bayan, kasama po sa mga initial na warrant of arrest, yung po sa mga district offices na mga chief ng planning, sila po yung nag-review o tumitingin po actual sa mga project. Kasama po ba yun na kinonsider din po na pwedeng private na lang po yung parang mga PMO na ginagawa ng mga private offices po? Anong, Kung pwede. again, hindi ko naintindihan. Kasi po ngayon, bawat district po, meron po tayong tinatawag na hepe ng planning, Sure. ano po yun, Oo. secretary. Oo. Sila po yung titingin kung ano po yung actual. Yun nga po, dito nga po nagka-problema, hindi ho ba napapalusot? Na-consider po ba, or pwede po ba natin i-consider na magkaroon ng private mga engineers, yung mga PMO na tinatawag po? Para maiwasan po yung maulit ito. Kasi po ang purpose po natin ay maiwasan to, ma-resolve. So, pwede po bang ma-consider yun? Kasi po sa private, yun po ang alam kong ginagawa, Mr. President. Oo nga. Thank you po. Third party? Pwede. Third party inspector? If that's what's necessary, I just hope it doesn't. Basta't hindi patagalin yung proseso, bakit hindi? Who will pay for it? Thank you, Mr. President. The next question from Maricel Halili. Hi, sir. Good afternoon. Good Sir, afternoon. on other issue, after the statement of Malacanang that E.S. Bersamin has voluntarily filed his resignation, E.S. Bersamin also spoke to the media saying that he was asked to resign. So, sir, first, was he asked to resign? Why did you decide to let go of both E.S. Bersamin and Secretary Pangandaman? And what does it say about the cabinet that ES and Secretary Pangandaman were dragged into this issue? Well, you know, the question about the Chief Luke and myself, wala nag-usap na kami. And we understand each other and we decided to keep it between ourselves. There's no bad blood, there is no acrimonious feeling there, so that's fine. Si Sec Mina, because her name was dragged into the whole thing. You know, it makes it clear that whatever is going on, kung ano man ang mga questioning, kung ano man ang mangyayari, we want to be sure that she's not in a position where she might be suspected of influencing all that. Kasi when she's out of government, wala na siyang influensya. So, hindi mo masasabing inayos niya yung kaso niya. Thank you, Mr. President. We have time for 2 more questions, Mr. President. All right. Anna from GMA News Online. Good afternoon, sir. Yes. Sir, how do you respond to the drug use accusations made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First Family? Sir, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? It's anathema to me to talk about family matters generally in public. I do not like to. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister.
O, di ba? Ayan na nga ho yung pasabog nitong si Marcos Jr. mga ka-update. Kaya hindi lang ho yan yung pag-usapan natin na sinabi niya si Senator Amy, hindi niya kapatid. Bumuelta ho kasi. Itong si Senator Amy, akala niyo ba wala tayong baong kasunod nito? Ito ho mga ka-update. Ayan. Ito ho yung sagot ni Manang. Bongbong ako to. Kung ano-ano ang nakikita mo, ading. Patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako. Diba, agad hong bumubuelta itong si Manang pag bumabanat ang kapatid niyang mahilig sa Coca-Cola. Bumabanat din ho yan si Manang Amy, kaya ma-update kung may komento ho kayo, reaction, pag-usapan ho natin sa ating comment section. Kaya mga ka-update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Kasi nga ho, bumanat, bumuelta si Manang Amy kay Bongbong Marcos. Sinabihan ba naman ng hindi kapatid si Amy? Parang pinapakita ho kasi ni Bongbong mga update na may kalaguyo yung nanay niyang si Imelda Marcos. Kaya dito na ho natin irerekta ang ating video.